Pag sinabi nating sources of knowledge, dito po galing yung mga research data mo, no? Diyan po galing yung mga research data mo o diyan mo nakikita yung mga pwedeng maging problem mo sa iyong research. Ano? Sa sources of knowledge. So, itong taktilad, yan po ay may meaning. So, unahin natin is yung tradition. So, yan, common na kinukuhaan ng research data is yung tradition. Bakit? Kasi nakapaloob po dyan yung customs and culture. Nakapaloob din ng customs and culture ng certain population. Okay? So, pwedeng halimbawa dun sa CHN natin, nakikipamuhay ka tapos nakikita mo yung mga practices nila. Titingnan mo kung yung practices ba nila nakakatulong sa health nila. Okay? Anong effect sa kanilang health-seeking behavior? Kung anong effect sa kanilang health-seeking behavior ng mga practices na yun. So, tradition, customs, or culture po yan ng mga nasa population group. Then, ano naman yung A? Yung A is yung tinatawag nating authority. Pag sinabi nating authority, okay, iyan po ay yung mga expert. O kaya naman, yan yung mga professionals. So, paano yan? Ano example niyan? Halimbawa, pupunta ka sa isang community. Okay, sa isang community, pwede kang mag-interview doon ng mga key persons, mga key persons o mga key informats. Pwede kang mag-interview doon. Halimbawa, ang i-interviewin mo doon ay yung pinakang matandang tao na nandun. Diba? Expert na ba siya dun sa area kasi matagal na siya doon nakatira? Yes. So, makakapagbigay ba siya ng research data sa iyo? Yes po. Okay, so yun ang ibig sabihin ng authority. O kaya naman, halimbawa, pagdating naman sa expert, halimbawa, yung apply natin yung MPACS, yung nag-aaral yung mismong MPACS, pwedeng yun ang magbibigay sa'yo ng research data, basta siya ay professional or expert dun sa field o dun sa topic na pinag-aaralan mo. So, authority yun. Next, ano yung C? Ito ay clinical experience. Pag sinabing clinical experience, so ito ay yung mga data o mga problem na makikita mo saan? Sa practice. Okay? Diyan makikita mo na kung may mga gaps ba? May mga gaps ba na kailangang pag-aralan? Okay, so example, bakit yung ratio ng nurses kulang, 'di ba? O kaya naman bakit yung hospital bed o yung mga supply kulang. Okay, so ito po ay sa practice na, clinical experience. So tradition, authority, clinical experience. Next naman ay yung tinatawag nating trial and error. Pag trial and error naman, ito yung mga problema. Okay, yung mga problema na hindi pa napapatunayan. Halimbawa, may bagong drugs, may bagong gamot. Tapos, siya ay mag-undergo sa tinatawag nating clinical trial. Yan, pwede yan. So, trial and error. So, hindi pa naman sure kung effective yung drug na yun. So, dadaan muna siya sa trial and error. So, yan. Pwede yung pagkuhanan ng research data. Next naman is yung tinatawag nating logical reasoning. Pag sinabi nating logical reasoning, nandiyan yung tinatawag nating inductive and then deductive. Okay, so dapat hindi ka dito malilito sa dalawang yan, ha? Dapat hindi ka malilito. Paano yan? Okay, paano yan? Pag inductive, from specific idea, okay, o from specific data to general. Okay? Pag deductive, ito naman po ay from general to specific. So, paano yan? So,
Ito po kasi ay na-apply dun sa tinatawag nating grounded theory. So halimbawa, specific, meron kang 5 in-interview, okay, na pasyente. So sa interview nila, pwede ka makakuha o pwede ka makapag-formulate ng theory. Pag ganun, inductive. Inductive. O pwede naman, halimbawa, gumamit ka ng nursing theory, tas in-apply mo sa 3 pasyente. Pag gano'n naman is deductive. Paliit yung idea o pa-specific yung idea. So, wag malilito dito. Kasi istaran mo to. Ito po ay natatanong inductive at deductive. Next naman is yung tinatawag nating assembled information. Pag sinabi nating assembled information, okay, ito ay yung skip na pala. Okay lang bang i-erase ko to? Nagka-copy ba kayo? Okay lang i-erase ko? Okay lang i-erase ko? Erase ko ha. Okay, sige, thank you po. Okay, so pag sinabing assembled information, ito yung mga benchmark data. Paano benchmark data? Okay? Ito po yung mga data na readily accessible na. Okay? Readily accessible na para mas maintindihan nyo. Example niya ay yung mga statistics. Okay, so readily accessible na yan. Bakit? Halimbawa, kailangan mo ng statistics o kaya ng bilang ng mga buntis sa isang community. Yan. Pwede nasa record ba nila yan? Yes. Meron ba silang record noon? Nasa target client list ba nila yon? Yes. So, pag assembled information, naka-ready na. Gagamitin mo na lang. Ang example natin ay yung mga statistics. Next naman, yung tinatawag nating disciplined, yan, nursing research. Okay. Pag sinabi nating disciplined nursing research, yan ay pwede mong pagkuhanan ng research data. Bakit? Ito po kasing mga disciplined research natin o disciplined nursing research natin, ayan po ay mga highly sophisticated data. Bakit? Kasi ito po ay dumaan sa peer review. Okay? Sa peer review. Dumaan yan sa peer review. Kaya ito po, ang disciplined research natin o disciplined nursing research natin, ang most trusted and used. Siya ang pinakang napapagkatiwalaang source ng research data at pinakang ginagamit natin. Bakit? Yan po kasi sophisticated. Bakit? Yan po ay dumaan sa peer review. Pag peer review, yan po ay pinag-aralan ulit inassess kung tama ba, legit ba, ginaya ba ito, accurate ba, valid ba. Okay? So, disciplined or nursing research. So, yung ating taktilad, yan po ang mga common sources of knowledge natin na kung saan dyan kinukuha yung mga research data natin. Okay? Okay, sources of knowledge natin. So, tapos na tayo sa sources of knowledge, sa roles, sa definition, na nursing research. Punta naman tayo